Tahimik na nagtitiis sina Liana at Miguel sa loob ng marangyang tahanan ng mga De Leon, habang sa likod ng mga ngiti at charity gala, unti-unting winawasak ng madrastang si Carmela ang kanilang buhay. Nang sa wakas ay kumilos ang ama nilang si Ricardo at ilantad ang katotohanan sa gitna ng isang engrandeng handaan, gumuho ang kasinungalingan sa harap ng lahat. Ngunit kapag ang kapabayaan ng isang ama ang naging ugat ng trahedya, sapat ba ang pagsisisi upang maibalik ang tiwala ng sariling mga anak? Ang sinag ng umaga na tumatama sa mamahaling mga kubyertos sa kanilang hapagkainan ay dapat na nagbibigay liwanag at saya. Ang amoy ng bagong lutong bacon at sinangag na inihanda ng kanilang mga katulong ay dapat na nakakatakam. Ang lahat sa mansyon ng mga De Leon sa Forbes Park ay sumisigaw ng karangyaan ng perpektong buhay na kinaiinggitan ng marami. Pero para sa 10 taong gulang na si Liana, ang lahat ng ito ay walang kulay. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang tinidor. Ang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Sa tapat niya, ang kanyang 7 taong gulang na kapatid na si Miguel ay sinusubukang hiwain ang kanyang pagkain nang hindi gumagawa ng ingay. Ang mga mata ni Liana ay hindi sa kanyang plato nakatuon, kundi sa babaeng nakaupo sa dulo ng mesa, ang kanilang tita Carmela. Si Carmela, ang pangalawang asawa ng kanilang papa, ay parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang kanyang nangiti ay matamis, ang kanyang mga mata ay nangungusap, at ang kanyang boses ay malambing. Pero alam ni Liana ang totoo. Alam ni Miguel, ang anghel na yon ay may mga sungay na tinatago sa ilalim ng kanyang makapal at alon-along buhok. Sa gitna ng mesa ay nakatayo ang isang tablet. Naka-video call ang kanilang papa, si Ricardo De Leon, mula sa Cebu. Ang mukha nito ay masaya, puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ng kanyang perpektong pamilya. Good morning, my beautiful family. Bati ni Ricardo, ang boses ay malakas at masigla kahit sa speaker lang naririnig. Agad na nag-iba ang anyo ni Carmela. Ang kanyang ngiti ay naging mas matamis pa, puno ng pagmamahal. Good morning, mahal. We miss you so much. The kids were just telling me how excited they are for you to come home. Isang kasinungalingan. Kanina lang, bago nila iset up ang tawag, sinabihan sila ni Carmela na umayos kung ayaw nilang magkulong sa madilim na bodega mamayang gabi. Hello, Papa! Halos sabay na sabi ni Liana at Miguel. Ang mga boses ay pilit na pinasasaya. How are my champions doing? Liana, kumusta ang school? Tanong ng kanilang ama. Okay lang po, Papa. Sagot ni Liana. Iniwasan ang mga mata ni Carmela na nakatitig sa kanya. Nagbababala. Very good. Ikaw, bunso. Miguel, behave ka ba dyan para kay Tita Carmela mo? Tumangulang si Miguel. Ang mga mata ay nakayuko sa kanyang plato. Of course, he's an angel, mahal. Mabilis na sabi ni Carmela, hinahaplos ang buhok ni Miguel. Napakislot ang bata sa kanyang haplos. They are both angels. Don't worry about us here. Just focus on your work and come home to us safely. Ilang minuto pa silang nag-usap. Si Ricardo ay nagkwento tungkol sa malaking deal na malapit na niyang makuha. Si Carmela ay tumatawa sa bawat biro, sumasang-ayon sa bawat salita. Si Liana at Miguel ay nanatiling tahimik, mga artista sa isang palabas na hindi nila gustong gawin. Sige na, I have to go. I love you all, sabi ni Ricardo. We love you too, mahal, sagot ni Carmela at hinalikan ang screen ng tablet. Bye, Papa, mahinang sabi ng magkapatid. At sa isang pag-click, natapos ang tawag. Nawala ang mukha ni Ricardo sa screen at kasabay ng pagkawala nito, nawala rin ang matamis na ngiti sa mukha ni Carmela. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. Dahan-dahang ibinaba ni Carmela ang tablet. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng marmol na sahig. Sa takot,
Aksidenteng natabig ni Miguel ang kanyang baso ng gatas. Isang maliit na patak lang ang natapon sa makintab na mesa, pero para kay Carmela, iyon ay isang malaking kasalanan. Ano ba yan? Sigaw ni Carmela. Ang boses ay matalim at puno ng galit. Napatalon sa gulat si Miguel. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Sorry po, tita. Sorry? Hinablot ni Carmela ang plato ni Miguel at walang awang ibinuhos ang laman nito sa sahig. Bacon, itlog at kanin ay kumalat sa paanan ni Miguel. Linisin mo yan gamit ang damit mo. Ngayon din. Tita, wag po. Pakiusap ni Liana. Nanginginig ang boses. Ako na lang po ang maglilinis. Hinarap siya ni Carmela. Ang mga mata ay nag-aapoy. At sino ka para utusan ako? Gusto mo bang samahan ang kapatid mo sa bodega mamaya? Umiling si Liana, yumuko, at hinawakan ang kamay ng kapatid niyang umiiyak na. Hindi po. Mabuti, sabi ni Carmela. Kinuha niya ang isang pirasong tinapay mula sa basket, kinagatan ito, at ngumuya habang pinapanood si Liana na kumuha ng basahan para punasan ang gatas sa mesa. Hindi niya pinansin si Miguel na nanginginig sa takot sa sahig. Habang naglilinis, napansin ni Liana ang mga natirang pandesal sa mesa. Alam niyang hindi na pakakainin si Miguel hanggang mamayang gabi bilang parusa. Sa isang mabilis na kilos, habang si Carmela ay nakatalikod at kausap ang isang katulong, dumampot siya ng isang pirasong pandesal at mabilis na isinilid ito sa bulsa ng kanyang palda. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Dasal niya na sana ay hindi napansin ni Carmela ang kanyang ginawa. Nang gabing iyon, sa kanilang malaki at malamig na kwarto, mahigpit na magkayakap ang magkapatid sa ilalim ng kumot. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan sa labas ng bintana. Ate, gutom na ako. Bulong ni Miguel. Ang tiyan ay humihilab. Dahan-dahang kinuha ni Liana ang pandesal mula sa kanyang bulsa. Medyo pipi na ito pero ito na ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo para sa kanila sa mga sandaling iyon. Pinaghatian nila ito, bawat kagat ay ninanamnam. Ate, babalik pa ba si Papa? Tanong ni Miguel. Ang boses ay basag. Hinaplos ni Liana ang buhok ng kapatid. Oo naman, babalik si Papa. At kapag bumalik siya, sasabihin natin sa kanya ang lahat. Iligtas niya tayo. Babalik tayo sa dati, yung tayo lang tatlo. Iyon ang pangakong laging binubulong ni Liana sa kapatid gabi-gabi. Iyon din ang pangakong binubulong niya sa sarili para bigyan ng pag-asa ang kanyang puso. Kahit na sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asang yon ay unti-unting namamatay. Niyakap niya ng mahigpit si Miguel. Matulog ka na, bunso. Nandito lang si ate. Naramdaman niyang tumango ang kapatid. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minuto, naramdaman niyang bumigat ang hininga nito. Nakatulog na si Miguel, pero si Liana ay gising pa rin, nakatingin sa kisame. Iniisip niya kung ano na namang parusa ang naghihintay sa kanila bukas. Biglang bumukas ng dahan-dahan ang pinto ng kanilang kwarto. Napapikit si Liana, nagkunwaring tulog. Pumasok ang anino ni Carmela. Ang bango ng mamahalin nitong pabango ay sumunod. Naramdaman ni Liana ang pagtayo nito sa tabi ng kanilang kama. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Narinig niya ang isang mahinang tawa, isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang buhok. Isang haplos na hindi nagbibigay ng ginhawa, kundi ng takot. Akala niya aalis na ito, pero nanatili itong nakatayo roon. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagsalita si Carmela sa isang boses na kasing tamis ng lason. May mas maganda akong plano para sa inyong dalawa. Isinara ni Carmela ang pinto ng kwarto ng mga bata nang walang kaluskos. Sa dilim ng pasilyo, ang ngiti sa kanyang labi ay hindi na matamis, kundi isang mapanuyang ngisi. Ang mga salitang binitawan niya kanina, may mas maganda akong plano para sa inyong dalawa, ay umaling-awngaw sa kanyang isipan
Isang pangako ng tagumpay na malapit ng makamtan. Naglakad siya pabalik sa master's bedroom. Ang kanyang mga paa ay halos hindi lumilikha ng tunog sa makapal na carpet. Ang kwartong ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang tropeo. Dito, siya ang reyna. Ngunit kahit sa loob ng kanyang kaharian, may isang multo na laging nagpapaalala sa kanya na siya ay isang tagapagmana lamang, hindi ang orihinal. Sa ibabaw ng eleganteng dresser, nakatayo ang isang malaking litrato. Ang litrato ni Ricardo at ng kanyang yumaong asawa, si Alisa. Maganda si Alisa, iyon ang hindi maitatanggi ni Carmela. Ang ngiti nito ay totoo. Ang mga mata ay puno ng buhay. At sa tuwing tinitignan niya ito, isang mainit na galit ang kumukulo sa loob ni Carmela. Hanggang ngayon, nakangiti ka pa rin. Bulong ni Carmela sa litrato. Ang boses ay puno ng lason. Hinaplos niya ang kanyang sariling mukha sa salamin. Akala mo siguro, ikaw pa rin ang reyna sa puso ni Ricardo. Akala mo, ang mga anak mo ang magiging sentro ng mundong ito. Dumampot siya ng isang bote ng pabango at marahang inispray sa kanyang leeg. Pero nagkakamali ka. Ako na ang reyna dito. At sa kaharian ko, walang lugar para sa mga anino ng nakaraan. Lalo na kung ang mga aninong yon ay may hininga at umiiyak. Kinilabutan siya sa ideya pa lang na ang mga anak ni Alisa ang magmamana ng lahat ng pinaghirapan ni Ricardo. Hindi. Ang yaman ng mga De Leon ay para sa kanya. Para sa kinabukasang matagal na niyang pinlano. Biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula kay David. David, kamusta na ang mga prinsipe at prinsesa? Isang ngisi ang muling sumilay sa labi ni Carmela habang nagtatype ng sagot. Ang mga daliri niya ay mabilis at sigurado. Carmela, they're being little brats, as usual. Pero malapit na ang checkmate. David, good, I'm finalizing the documents. Kailangan ko lang ng confirmation mo sa pangalan ng resort na pagpapadalhan sa kanila. Carmela, I'll check it tomorrow. For now, may isa pa akong kailangang ayusin. Isang maliit na bato sa aking sapatos. David, ang matanda? Carmela, sino pa ba? Pero madali lang to. Just watch me. David, ikaw ang bahala, mahal. You're the queen, remember? Carmela, I know. At malapit nang mapaalis ang mga sakit sa ulo sa palasyo. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang isip ay gumagana na. Ang matandang tinutukoy nila ay si Yaya Ellen. Ang matandang yon na mas matagal pa sa mansyon kaysa sa kanya ay masyadong mapagmasid. Ang mga mata nito ay laging nakasunod sa kanya, puno ng pagdududa. At higit sa lahat, ang pagmamahal nito sa dalawang bata ay isang malaking hadlang. Kinabukasan, habang nag-aayos si Carmela ng kanyang mga gamit, nakita niya mula sa bintana ng kanyang kwarto si Yaya Ellen na palihim na inaabutan ng biskwit si Miguel sa hardin. Nag-init ang kanyang ulo. Dali-dali siyang bumaba, hindi siya gumawa ng ingay. Nang malapit na siya, narinig niya ang bulong ng matanda. Kumain ka, hiho. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo makikita ng tita mo. Bakit, Ellen? May itinatago ka ba sa akin? Ang boses ni Carmela ay kalmado ngunit may diin na nagpatigil sa mundo ng matanda. Nanigas si Yaya Ellen at dahan-dahang lumingon. Ang takot ay bakas sa kanyang mga mata. Si Miguel naman ay mabilis na nagtago sa likod ng kanyang yaya. Sa Senyora Carmela, nauutal na sabi ni Yaya Ellen. Tinanong kita, sabi ni Carmela. Lumapit siya ng isang hakbang. Bakit kailangang palihim? Dahil alam mong mali ang ginagawa mo. Dahil alam mong sinusuway mo ang utos ko na huwag bigyan ng kahit anong pagkain ang mga bata sa pagitan ng mga mealtime. Pero senyora, payat po ang mga bata. Nagugutom po sila. Katwiran ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Ako ang kanilang ina ngayon, Ellen.
At ako ang mas nakakaalam kung ano ang makabubuti para sa kanila. Mariing sabi ni Carmela. Huwag mo nang ulitin ito. Sumuway ka ulit sa akin at sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak pa sa pamamahay na ito. Maliwanag. Walang nagawa si Yaya Ellen kundi tumango. Hinila ni Carmela si Miguel palayo sa matanda at dinala ito sa loob ng bahay. Ngunit alam ni Carmela na hindi sapat ang isang babala. Kailangan niyang tanggalin ang ugat ng problema. Kinahapunan, habang abala ang lahat, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Sa sala, may isang mamahaling antigong florera na paborito ni Ricardo. Maingat siyang lumapit dito, tinitiyak na walang nakatingin. Sa isang mabilis na kilos, bahagya niyang itinulak ito mula sa mesang patungan. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Liana, Miguel, sigaw niya. Ang boses ay puno ng kunwaring gulat at galit. Ang dalawang bata na naglalaro sa di kalayuan ay takot na napatingin sa kanya. Si Yaya Ellen ay nagmamadaling dumating mula sa kusina. Anong nangyari dito? Tanong ni Carmela. Itinuturo ang mga piraso ng basag na florera. Sinabi ko na sa inyo na huwag kayong magtatakbuhan dito sa loob. Tingnan niyo ang ginawa niyo. Hindi po kami. Naiiyak na sabi ni Liana. Sinungaling. Nakita ni Yaya Ellen ang takot sa mga mata ng mga bata. Alam niyang hindi nila yon magagawa. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Humakbang siya pasulong. Ako po ang nakabasag, Senyora Carmela, sabi ni Yaya Ellen. Ang boses ay mahinahon, pero buo. Aksidente ko pong nasagi habang nagpupunas. Pasensya na po. Tumingin si Carmela kay Yaya Ellen, nagkunwaring nagulat. Ikaw? Ellen, alam mo kung gaano kahalaga ang florerang yan kay Ricardo. Umiling siya. Hindi na ako magtataka. Ang mga kamay mo ay hindi na kasing sigurado ng dati. Tumatanda ka na nga talaga. Ngumiti si Carmela sa kanyang isipan. Perpekto. Isa na itong dahilan. Pero kailangan niya ng isang bagay na mas matindi. Isang bagay na hindi mapapatawad. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ng lahat, pumasok si Carmela sa kanyang walk-in closet. Kinuha niya ang isa sa kanyang mga wallet. Isang Louis Vuitton. Regalo sa kanya ni Ricardo noong nakaraang Pasko. Maingat niyang binuksan ito at tiningnan ang laman. Ilang libong piso at mga credit card. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kwarto ng mga katulong. Ang pinto sa silid ni Yaya Ellen ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa loob. Ang matanda ay mahimbing na natutulog. Ang pagod ay bakas sa kanyang mukha. Walang pag-aalinlangang pumasok si Carmela. Binuksan niya ang aparador ni Yaya Ellen. Sa ilalim ng mga nakatuping damit nito, isiniksik niya ang kanyang wallet. Bumalik siya sa pasilyo, ang puso ay kalmado. Huminga siya ng malalim, naghahanda para sa kanyang pinakamagaling na pag-arte. At pagkatapos, gamit ang lahat ng lakas sa kanyang baga, sumigaw siya. Magnanakaw! May magnanakaw dito sa bahay. Ang tunog ng nag-uumpugang mga kristal na kopita ay musika sa pandinig ni Ricardo Cardo de Leon. Nakatayo sa rooftop bar ng isang 5-star hotel sa Cebu, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang hangin ay sariwa, ang tagay ay matamis, at ang pakiramdam ng tagumpay ay dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Congratulations again, Mr. De Leon. This is a landmark deal for all of us, sabi ng isa sa kanyang mga bagong business partner. Itinaas ang kanyang baso ng champagne. Ngumiti si Ricardo, isang nangiting puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. The pleasure is all mine. This is just the beginning. The De Leon Realty Corporation does not settle for anything less than the best. Cheers to that! Nagtagay sila. Habang pinapanood niya ang mga bula na umaakyat sa kanyang kopita, ang isip ni Ricardo ay lumipad pabalik sa Maynila. Ang mga mukha ng kanyang dalawang anak, sina Liana at Miguel, ang lumitaw sa kanyang balintataw.
Para sa inyo ito mga anak, lahat ng ito. Ang bawat gusaling itinatayo ko, ang bawat kontratang pinipirmahan ko, ay para masigurong hinding-hindi ninyo mararanasan ang hirap na dinanas ko. Ito ang kanyang paniniwala. Ito ang kanyang katwiran sa bawat gabing wala siya sa kanilang tabi, sa bawat kaarawan na hindi niya napuntahan, sa bawat school event na kanyang pinalampas. Ang pag-ibig niya ay sinusukat sa yaman at komportableng buhay na kaya niyang ibigay. At sa paningin niya, isa siyang perpektong ama. Sa gitna ng masayang pag-uusap, nag-vibrate ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Carmela sa screen. Agad siyang nagpaalam sandali sa kanyang mga kausap at humanap ng mas tahimik na sulok. "Hello, mahal," sagot niya. Ang nangiti ay naririnig pa rin sa kanyang boses. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi masaya. Ito ay puno ng hinanakit, nagbabadyang maluha. "Cardo, may masama akong ibabalita." Agad na napalitan ng pag-aalala ang saya sa mukha ni Ricardo. "Carmela, anong nangyayari? Ayos lang ba ang mga bata?" "Ang mga bata, ayos lang sila, mahal. Pero, si Yaya Ellen." Humikbi si Carmela, isang hikbing perpektong pinag-aralan. "Cardo, nahuli ko siya. Ninakawan niya ako." Kumunot ang noo ni Ricardo. "Ano? Si Yaya Ellen? Baka nagkakamali ka lang, mahal." "Sana nga, Cardo. Sana nga nagkakamali lang ako," sabi ni Carmela. Ang boses ay basag. "Pero nakita ko mismo, ang wallet ko, nasa loob ng aparador niya. Patawarin mo ako, mahal." Pinalayas ko na siya. Hindi ko kayang mag-alaga ng isang magnanakaw sa pamamahay natin, lalo na't nandyan ang mga bata. Nanlamig si Ricardo. Ang unang bumuhos sa kanya ay galit at pagkadismaya. Galit kay Yaya Ellen, ang babaeng tinuring na niyang pangalawang ina. Paanong nagawa nito iyon pagkatapos ng lahat ng taon ng tapat na serbisyo? "You did the right thing, mahal," sabi niya sa wakas, sinusubukang patatagin ang kanyang boses. "Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. I'm sorry you had to go through that." Ngunit sa likod ng kanyang galit, may isang maliit na tinig sa kanyang isipan. Pero si Yaya Ellen, ang babaeng nagpalaki sa akin, ang nag-alaga sa akin noong nagkasakit ako, hindi siya magnanakaw. Mabilis niyang iwinaksi ang pagdududang iyon. Mas dapat niyang pagkatiwalaan ang kanyang asawa. "Gusto kong makausap ang mga bata," sabi niya. Iniiba ang usapan. "Nako, mahal, tulog na sila." Mabilis na sagot ni Carmela. "Napagod yata sa mga nangyari kanina. Medyo na-stress din sila. Alam mo na, mahal nila si Yaya Ellen. Gisingin mo na lang sila saglit, kahit sila na lang." "Cardo, hayaan na muna natin silang magpahinga. Bukas na lang." "Carmela, please." May ilang segundong katahimikan. Narinig ni Ricardo ang pagbuntong hininga ni Carmela. "Sige, sandali." Narinig niya ang mga yabag at ang mahinang pagbukas ng pinto. "Liana, anak, gising ka pa ba? Ang papa mo gusto kang makausap." Narinig ni Ricardo ang isang kaluskos at pagkatapos ay isang napakahinang tinig. "Papa?" Ang boses na yon, may mali. Hindi iyon ang masiglang boses ng kanyang prinsesa. Iyon ay boses na pagod, mahina, at takot. "Liana, anak, okay ka lang ba?" tanong ni Ricardo. Biglang hindi mapakali. "Mahal, inaantok na talaga siya." Muling pumasok ang boses ni Carmela. Mas malakas. Tinatabunan ang kahit anong sasabihin pa sana ng bata. "Hayaan mo na siyang matulog. Mag-uusap na lang kayo bukas ng umaga. Promise." "Sige na, mahal. I love you." Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ni Carmela ang tawag. Nakatayo si Ricardo roon. Hawak ang teleponong tahimik na. Ang ingay ng party sa likod niya ay tila lumayo. Ang mahinang boses ni Liana ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bumalik siya sa party pero wala na roon ang kanyang isip.
Ang lasa ng champagne ay naging mapait. Ang mga tawa ay naging ingay. Maaga siyang nagpaalam at bumalik sa kanyang hotel room. Sinubukan niyang matulog, pero hindi siya dinalaw ng antok. Pabalik-balik siya sa kama, binabagabag ng boses ng kanyang anak at nang hindi maipaliwanag na kabog sa kanyang dibdib. Hating gabi na nang tuluyan siyang sumuko. Tumayo siya at tumingin sa bintana. Pinagmamasdan ang tulog na syudad. Ang katahimikan sa kanyang kwarto ay halos nakakabingi. Bigla, ang katahimikang yon ay binasag ng marahas na pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng bedside table. Kinabahan siya. Sino ang tatawag sa ganitong oras? Kinuha niya ang telepono. Unknown number. Nag-alinlangan siya, pero sinagot din ito. Hello? Sa simula, wala siyang narinig kundi mga hikbi. Mga hikbing pilit na pinipigilan. Hello? Sino to? Sir Cardo. Isang boses na kilalang kilala niya, ngunit ngayon ay basag at puno ng desperasyon. Yaya Ellen? Sir Cardo? Humagulgol ang matanda. Patawarin niyo po ako sa pagtawag ng ganitong oras. Yaya, bakit mo ginawa yon? Tanong ni Ricardo. Ang galit ay bumabalik. Ngunit ngayon ay may halong pagkalito. Sir, wala po akong ninakaw. Sabi ni Yaya Ellen, ang bawat salita ay nabibiyak sa pagitan ng mga hikbi. Manananggal na po ang mga paa ko sa hukay. Hindi ko po magagawa yon sa inyo, sa pamilya ninyo. Kung ganon, bakit? Sir Cardo, pakiusap. Pinutol siya ng matanda. Ang boses ay tumaas. Puno ng takot at pagmamakaawa na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Ricardo. Wala na pong ibang panahon. Hindi ko po alam kung paano sasabihin, pakiusap, umuwi kayo. Natahimik si Ricardo. Umuwi kayo, sir. Pagpapatuloy ni Yaya Ellen. Ang boses niya ngayon ay isang desperadong bulong. Tignan ninyo ang mga mata ng mga anak ninyo. May mali sa bahay ninyo, sir. May mali. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang tawag ay naputol. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng madilim na kwarto. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang dial tone. Ngunit ang mga huling salita ni Yaya Ellen ay patuloy na umuugong sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Tignan ninyo ang mga mata ng mga anak ninyo. May mali sa bahay ninyo. May mali. Hindi na hinintay ni Ricardo de Leon ang pagsikat ng araw. Bago pa man matuyo ang mga salita ni Yaya Ellen sa kanyang isipan, kumikilos na siya. Tinawagan niya ang kanyang private pilot. Ang unang flight pabalik ng Maynila, iyon ang kailangan niya. Bawat minuto na siya'y nasa Cebu ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Sa loob ng eroplano, habang pinagmamasdan niya ang kadiliman sa labas na unti-unting nagiging kulay abo, paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang dalawang magkasalungat na katotohanan. Ang kanyang asawa, si Carmela, na biktima ng isang magnanakaw, at ang kanyang Yaya Ellen na may tinig na puno ng desperasyon at takot para sa kanyang mga anak. Sino ang paniniwalaan niya? Ang puso niya ay nagsasabing imposibleng gawin ni Yaya Ellen ang ibinibintang dito. Ngunit ang isip niya, na sanay sa lohika at ebidensya, ay nagsasabing kailangan niyang pagkatiwalaan ang kanyang asawa. Ngunit ang mahinang boses ni Liana sa telepono at ang mga hululipong salita ni Yaya Ellen, may mali sa bahay ninyo. Iyon ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang desisyon. Hindi siya uuwi para mag-imbestiga ng harapan. Hindi siya uuwi para komprontahin si Carmela. Uuwi siya bilang isang anino. Magmamasid siya mula sa dilim. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng pruweba. 7:00 ng umaga nang huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng malaking gate ng kanilang mansyon. Hindi niya ipinaalam ang kanyang pagdating. Maging ang kanyang driver ay nagulat sa biglaang utos pagpasok niya sa pinto.
Ang mga katulong na naghahanda ng agahan ay natigilan. Sir Cardo, magandang umaga po. Akala po namin. Surprise, sabi niya. Pilit nang ngumingiti. Namiss ko ang pamilya ko. Sa narinig na boses, si Carmela ay lumabas mula sa kusina. Hawak ang isang tasa ng kape. Ang gulat sa kanyang muka ay hindi maitatago. Ngunit sa isang iglap, napalitan ito ng isang matamis at tayang ngiti. Mahal, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba, sa Biyernes ka pa uuwi? Salubong nito sa kanya ng isang mahigpit na yakap at isang halik. What a wonderful surprise, I missed you. Niyakap niya ito pabalik, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap. Nasaan ang mga bata? Nasa itaas, nagbibihis na para sa school. Kids, bumaba na kayo, may sorpresa. Sigaw ni Carmela. Narinig ni Ricardo ang maliliit na mga yabag na nagmamadali sa hagdanan. Papa! Si Liana at Miguel. Nakita nila siya at sa isang saglit, nakita niya ang kislap ng pag-asa sa kanilang mga mata. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit nang mapansin nila si Carmela na nakayakap sa kanyang braso, ang kislap na yon ay agad na namatay. Napalitan ng pamilyar na pag-iingat. Lumuhod si Ricardo para maging kapantay nila. Hey champions! Namiss ako ni Papa, kaya umuwi na ako ng maaga. We missed you too, Papa, sabi ni Liana. Ang boses ay mahina. Yumakap sila sa kanya, ngunit ang mga yakap nila ay tila nag-aalangan. At doon, habang hawak niya ang kanyang mga anak, tinitigan niya sila. Tinitigan niya ang kanilang mga mata. At ang sinabi ni Yaya Ellen ay totoo. Ang mga mata nila ay walang buhay, malungkot. At sa ilalim ng mga yon ay may maitim na bilog, tanda ng hindi sapat na tulog o ng sobrang pag-iyak. Napansin din niya na tila mas payat sila ngayon kumpara noong huli niya silang nakita. Mahal, parang pagod ang mga bata. Sabi niya, sinusubukang gawing natural ang kanyang tono. Hinaplos ni Carmela ang buhok ng dalawa. Naku, yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo? Nagiging picky eaters na naman. Pero don't worry, I'm handling it. Baka kailangan lang nila ng mas maraming vitamins. Tumango si Ricardo. Isang dahilan na katanggap-tanggap, ngunit hindi nito nabura ang kabog sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, inilatag niya ang kanyang plano. Mahal, may ipapagawa pala ako dito sa bahay bukas. Ano yon? Tanong ni Carmela. I need to upgrade our security system, sabi niya. Kumuha ng ulam. Yung contractor para sa bago nating condo project ay gustong makita ang latest in-house security technology. Sabi ko, sa bahay na lang nating i-demonstrate. So, may mga technicians na pupunta bukas para mag-survey at mag-install ng ilang bagong high-tech cameras. Ang pagsisinungaling ay lumabas sa kanyang bibig ng ganoon na lang kadali. Bahagi ito ng kanyang mundo. Oh, really? That's great, sabi ni Carmela. Walang kaalam-alam. Anything for your business, mahal. Para hindi ka maabala, anong gusto mong gawin bukas? Let's go shopping. My treat. Isang thank you gift para sa pag-aalaga mo sa bahay habang wala ako. Agad na nagliwanag ang mukha ni Carmela. Talaga mahal. Sige, may tinitingnan akong bagong bag sa Greenbelt. Perfect. Kinabukasan habang si Carmela ay abala sa pamimili, ang mga technicians, na sa totoo'y mga eksperto mula sa isang private investigation firm, ay tahimik na kumikilos sa loob ng mansyon. Maliliit na kamera, halos kasing laki lang ng butones, ang maingat na inilagay sa mga lugar na hindi mo aakalain. Isang kamera ang itinago sa loob ng isang libro, sa bookshelf sa sala. Isa sa smoke detector sa playroom. Isa sa loob ng isang antigong orasan sa pasilyo sa itaas. At ang pinakamahalaga, isa sa sulok ng kisame ng kwarto ng mga bata, nakatago sa isang vent. Walang nakakaalam, kundi si Ricardo at ang mga taong iyon. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata,
At matapos pumasok sa kwarto si Carmela, dahan-dahan siyang nagtungo sa kanyang home office. Isinara niya ang pinto. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan, ang lugar kung saan niya isinasar ang mga multimilyong pisong kontrata. Ngunit ngayong gabi, ang pinakamalaking deal ng kanyang buhay ang nakataya. Ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Binuksan niya ang kanyang laptop at ininstall ang software na ibinigay sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, isang grid ng mga maliliit na bintana ang lumitaw sa kanyang screen. Ang mga mata ng kanyang bahay ay bukas na. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang mga walang laman na kwarto, ang tahimik na sala, ang madilim na playroom. Huminga siya ng malalim. Baka naman paranoid lang ako. Baka naman wala akong makita. Pero pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang pansin sa kamera sa sala. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Carmela. Kasunod sina Liana at Miguel na nakapantulog na. Hawak ni Carmela ang 2 baso ng gatas. "Okay kids, bedtime!" Narinig ni Ricardo ang boses nito mula sa speaker ng laptop, malambing at mapagmahal. "Inumin niyo to para mahimbing ang tulog niyo at lumaki kayong malusog." Inabot niya ang mga baso sa mga bata. Pinanood ni Ricardo ang kanyang mga anak na inumin ang gatas. Walang kakaiba. Isang normal na gawain bago matulog. Ngunit nang kunin ni Carmela ang mga basong walang laman, lumingon ito sa isang direksyon kung saan akala niya ay walang nakatingin. Sa isang saglit, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. At ang nakita ni Ricardo sa high-definition na camera ay isang bagay na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Isang malamig, kalkulado, at halos mapanuyang tingin sa mga mata ng kanyang asawa. Ang malamig na titig na yon ni Carmela ay tumatak sa isipan ni Ricardo. Ang isang segundong pagbabago sa ekspresyon nito ay sapat na para burahin ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Hindi siya paranoid. May mali. May napakalaking mali. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang opisina, ang mukha ay naliligo sa malamlam na liwanag mula sa laptop. Ang mga mata niya ay nakatutok sa bawat screen, naghihintay, nagmamatiyag. Bawat kaluskos sa bahay, bawat anino, ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit ang gabi ay lumipas ng tahimik, masyadong tahimik. Kinabukasan, nagpaalam siyang pupunta sa opisina. "May emergency meeting lang. Babalik din ako kaagad," sabi niya kay Carmela. Hinalikan ito sa pisngi na parang walang nangyari. Ang pakiramdam ng labi nito sa kanyang balat ay parang balat ng ahas. Malamig at nakakakilabot. Hindi siya nagpunta sa opisina. Nag-check-in siya sa isang kalapit na hotel, dinala ang kanyang laptop, at doon ipinagpatuloy ang pagmamanman. Ang buong araw niya ay ginugol sa panonood. At ang kanyang perpektong mundo ay dahan-dahang gumuho, piraso bawat piraso, sa harap ng kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng kamera na nakatago sa libro, napanood niya ang eksena sa sala pagkaalis niya. Hinila ni Carmela si Liana sa buhok dahil hindi nito mahanap ang isa sa mga hikaw niya. "Saan mo itinago?" Sigaw ni Carmela. Ang boses ay hindi na malambing, kundi matinis at puno ng pagbabanta. "Wala po sa akin, tita." Humihikbing sagot ni Liana. Ang mga kamay ay pilit na tinatanggal ang pagkakahawak ni Carmela sa kanyang buhok. "Sinungaling ka!" Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liana. Napapikit ng mariin si Ricardo. Ang tunog ng sampal na yon ay parang isang baril na ipinutok sa loob ng kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang iuwi ang kanyang anak. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niyang makita ang lahat. "Huwag kang iiyak," utos ni Carmela sa bata. "Dahil sa tuwing nakikita ko ang mukha mo, naaalala ko lang ang nanay mong patay na. At kahit kailan, hinding-hindi ka magiging kasing ganda niya." Ang mga salita ay parang mga punyal.
Hindi lang pisikal ang pananakit, kundi pati emosyonal. At mas masakit iyon, mas brutal. Sunod niyang pinanood ang kamera mula sa playroom. Naglalaro si Miguel ng tahimik sa isang sulok gamit ang kanyang mga laruang kotse. Pumasok si Carmela. "Ang ingay-ingay mo," sabi nito. Kahit na ang tanging naririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga gulong ng laruan sa sahig. "Hindi ako makapag-isip ng maayos dahil sa'yo." Kinuha niya ang lahat ng laruan ni Miguel at inilagay sa isang kahon. "Wala kang kalaro ngayon. Pumasok ka sa loob ng cabinet at subukan mong gumawa ng ingay. Malalaman mo ang hinahanap mo." Napanood ni Ricardo na walang magawa ang kanyang maliit na anak na pumasok sa madilim na cabinet ng mga laruan. Isinara ni Carmela ang pinto. Narinig niya ang unang hikbi ni Miguel. Pagkatapos ay ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. "Papa! Papa!" Ang sigaw na walang tunog. Ang sigaw na hindi niya narinig noon. Ang sigaw na ngayon ay dumudurog sa kanyang puso. Para lalong durugin ang kanyang kaluluwa, nakita niyang binuksan ni Carmela ang isang maliit na stereo sa playroom at nilakasan ng volume. Masayang musika. Isang masayang musika na nilikha para takpan ang tunog ng isang batang umiiyak sa dilim. Hindi na niya kinaya. Sinuntok niya ang mesa ng hotel, napatayo, at naglakad-lakad sa loob ng kwarto na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Galit, pagsisisi, pagkasuklam sa sarili. Lahat ng emosyon ay sabay-sabay na bumuhos sa kanya. "Ang tanga ko, ang bulag ko," sigaw ng kanyang isipan. Paanong hindi niya ito nakita? Paanong hindi niya naramdaman? Ang mga palatandaan ay naroon pala sa simula't simula pa. Ang biglaang pagiging tahimik ng kanyang mga anak. Ang pag-iwas nila ng tingin. Ang takot na nakikita niya noon na inaakala niya'y paggalang lang. Bumalik siya sa harap ng laptop. Kailangan niyang tapusin ang pinapanood niya. Kailangan niyang harapin ang kabuuan ng bangungot na ito. Ni-rewind niya ang recording mula kagabi. Tinitigan niyang mabuti ang paghahanda ni Carmela ng gatas. Doon niya nakita isang mabilis na kilos. Mula sa bulsa ng kanyang duster, may kinuha siyang isang maliit na sachet. May ibinuhos siyang puting pulbos sa 2 baso ng gatas bago ito hinalo at ibinigay sa mga bata. Pulbos, isang gamot. Pinapainom niya ng gamot ang kanyang mga anak. Iyon siguro ang dahilan kung bakit sila laging mukhang pagod at walang sigla. Iyon na ang huling patak. Ang galit sa kanyang dibdib ay sumabog. Isang mapulang galit na humihingi ng katarungan. Ang Ricardo de Leon na kilala bilang isang mahinahon at kalkuladong negosyante ay nawala. Ang natira ay isang ama. Isang ama na nasaktan. Isang ama na handang pumatay para sa kanyang mga anak. Tumayo siya. Pupuntahan na niya. Uuwi na siya at haharapin ang demonyong pinatuloy niya sa kanyang pamamahay. Kukunin niya ang kanyang mga anak at ilalayo sa impyernong iyon. Habang nagmamadali niyang inaayos ang kanyang mga gamit, nag-vibrate ang kanyang personal na cellphone, ang numerong tanging siya lang, at ang kanyang pinakapinagkakatiwala ang mga tao ang nakakaalam. Isang alerto mula sa isang app na matagal na niyang kinalimutan. Isang app na ipina-install niya sa telepono ni Carmela noon pa, noong mga unang buwan ng kanilang relasyon dahil sa selos at kawalan ng tiwala. Isang spyware na nagre-record ng mga tawag. Incoming call detected on Carmela's phone. Bigla siyang natigilan. Ang nag-aapoy na galit ay napalitan ng isang nagyayelong kuryosidad. Huminga siya ng malalim at pinindot ang Listen Live button. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Carmela. "Hello?" At pagkatapos, isang boses ng lalaki. Isang boses na hindi niya kilala. "Kamusta, mahal? Mahal?" Nag-init ang tenga ni Ricardo. Sino ang lalaking ito? Ang pangalan na lumabas sa alert app ay isang pangalan na hindi niya makakalimutan. David Shua. Ang salitang mahal mula sa bibig ng isang estrangherong lalaki ay parang isang kidlat na tumama sa pandinig ni Ricardo. Ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib
dahil sa nakitang pagmamaltrato sa kanyang mga anak, ay biglang nahaluan ng isang nagyayelong pakiramdam, ang pakiramdam ng pagtataksil. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng hotel room. Ang cellphone ay nakadikit sa kanyang tainga. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya humihinga. Ang buong mundo niya ay tumigil sa pag-ikot at nakasentro na lamang sa usapan na kanyang naririnig. "David, nasan ka? Bakit ngayon ka lang tumawag?" Tanong ni Carmela, may halong inis at pananabik sa boses. Hindi ito ang boses ng asawang mapagmahal na kilala niya. Ito ay boses ng ibang babae. "Easy be baby, may inaasikaso lang," sagot ng lalaking nagngangalang David. Ang boses nito ay kampante, may pahiwatig ng kayabangan. "Na-miss mo ba ko?" Narinig ni Ricardo ang isang mahinang tawa mula kay Carmela. Isang tawang malandi at puno ng lihim. "Sira, baka may makarinig sa'yo. Nandito yung dalawang peste." Peste. Ganon ang tawag niya sa kanyang mga anak. Ang salitang yon ay bumaon sa puso ni Ricardo na parang isang kalawang na pako. "Hayaan mo na ang mga yan," sabi ni David. "Kumusta ang plano? Malapit na ba?" Dito na masusing nakinig si Ricardo. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas. Ito na, ang sagot sa lahat ng tanong. "Konting tiis na lang, mahal," narinig niyang sabi ni Carmela. At sa kanyang isipan ay nakikita niya ang mapanuyang ngiti nito. Malapit na nating makuha ang lahat. Ang mga sakit sa ulo ay malapit nang maipadala sa bakasyon nila. "Magaling. Naayos ko na ang mga papeles. Yung psychiatrist na contact ko, pumayag na. Isang pirma na lang ni Ricardo sa medical recommendation at checkmate na. Kailangan lang nating siguraduhin na sa mga susunod na araw, mas magmukha silang may problema." Nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Hindi lang simpleng pagmamaltrato, hindi lang simpleng pagpapainom ng gamot pampatulog. May mas malalim na plano, isang plano na napakademonyo, napakakalkulado. "Don't worry about that, ako ang bahala," pagyayabang ni Carmela. Sa tulong ng vitamins na binibigay ko sa kanila araw-araw, para na silang mga zombie. Laging pagod, laging tulala. Madali nang kumbinsihin si Tanga na may developmental issues ang mga paborito niyang anak. Tanga. Iyon ang tawag sa kanya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Ang lalaking pinakasalan niya. Ang galit na nararamdaman ni Ricardo kanina ay wala na. Ito ay nawala. At ang pumalit ay isang bagay na mas malala. Isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. Isang kalamadong galit. Isang galit na hindi sumisigaw, kundi nag-iisip. Isang galit na hindi nanununtok, kundi nagpaplano. Ipinagpatuloy niya ang pakikinig. Pagkatapos mailipat ang mga bata sa special facility na yon, sa Tagaytay. "Anong susunod?" tanong ni Carmela. "Simple lang," sagot ni David. "Unti-unti, ipapasa sa iyo ni Ricardo ang control sa ilang mga assets. Gagamitin natin ang emotional distress niya bilang dahilan. I can't handle the business right now, mahal. I'm too depressed about the kids. Ikaw na muna ang bahala. At kapag nasa iyo na ang kapangyarihan, dahan-dahan nating ililipat ang pondo sa mga offshore accounts na inihanda ko na." Ang buong katotohanan, mas malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi ito tungkol sa selos sa mga bata. Hindi ito tungkol sa pagkamuhi sa kanyang yumaong asawa. Ito ay tungkol sa pera. Sa simula't simula pa lang, ang lahat ay isang malaking panloloko. Ang pagpapakilala nila, ang panliligaw, ang kasal. Lahat ay bahagi ng isang grandiosong plano para sirain siya at ang kanyang pamilya. "Galing mo talaga, mahal," sabi ni Carmela. "Hindi na ako makapaghintay na makasama ka. Tayong dalawa lang. Malayo sa lugar na to." Malapit na, baby. Konting arte pa. Konting iyak. At ang buong imperyo ng De Leon ay mapapa sa atin. Narinig ni Ricardo ang tunog ng halik mula sa kabilang linya bago nila ibinaba ang tawag. Ibinaba ni Ricardo ang kanyang telepono sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig.
Ang kanyang paghinga ay kalmado. Ang kanyang isip ay sobrang linaw. Pinindot niya ang save recording button sa app. Ang ebidensya ng kanilang pagtataksil at krimen ay nasa kanya na. Ngunit hindi niya ito gagamitin ngayon. Hindi. Masyadong madali iyon para sa kanila. Ang simpleng pagtawag sa pulis ay hindi sapat. Ang pag-aresto sa kanila ng tahimik ay isang awa na hindi nila karapat-dapat. Hindi. Hindi sila dapat basta na lang makulong. Dapat silang mapahiya. Dapat silang masira. Dapat nilang maranasan ang parehong pagbagsak mula sa itaas na binalak nila para sa kanya. Kailangang makita ng buong mundo, ng buong alta sosyedad na kanilang ginagalawan ang tunay nilang kulay. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang plano ay nabubuo na sa kanyang isipan. Bawat detalye ay malinaw na parang isang blueprint ng gusali. Ang De Leon Realty Corporation ay magkakaroon ng isang malaking charity ball sa susunod na linggo. Ang lahat ng importanteng tao sa Maynila ay naroroon. Mga business tycoon, mga politiko, mga celebrity, ang media. Iyon ang perpektong entablado, ang perpektong lugar para sa kanyang paghihiganti. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Carmela. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. Ang boses ay bumalik na sa pagiging matamis at mapagmahal. Hello, mahal. Napatawag ka? Pabalik ka na ba? Ngumiti si Ricardo. Isang nangiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Hindi pa, mahal. Something came up. Pero may naisip ako. Ano yon? Yung charity ball sa Sabado. Gusto kong gawing espesyal yon para sa'yo. Sabi niya, ang bawat salita ay maingat na pinili. I'm going to announce a new foundation. It will be under your name. The Carmela Reyes de Leon Foundation for Children. Ikaw ang magiging mukha nito. My way of showing the world how much I love you and how much you love our family. Narinig niya ang malakas na paghinga ni Carmela sa kabilang linya. Isang hininga ng hindi makapaniwalang tuwa. Oh, Cardo. Mahal, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. That's a wonderful surprise. You deserve it, sabi ni Ricardo. Ang boses ay kalmado na parang isang nagyeyelong lawa. You deserve everything that's coming to you. I love you, Cardo. I know, sagot ni Ricardo. At siguradong magugustuhan mo ang lahat ng inihanda ko para sa gabing iyon. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siyang muli sa labas ng bintana. Ang galit niya ay naging isang sandata. Ang sakit niya ay naging kanyang lakas. Ang laro ay nagsimula na. At sisiguraduhin niyang sa huli, siya ang tatawa. Katahaz, ang mga sumunod na araw para kay Carmela ay parang isang panaginip. Ang bawat sandali ay puno ng pananabik, ng pakiramdam ng nag-uumapaw na tagumpay. Si Ricardo, ang kanyang asawang tanga, ay mas lalo pang naging mapagmahal at maalaga. Bawat araw ay may mga bulaklak. Bawat gabi ay may mga matatamis na salita. Hindi nito namamalayan na ang bawat kilos nito ay lalo lamang naglalapit sa sarili nitong pagkawasak. Ang anunsyo tungkol sa The Carmela Reyes de Leon Foundation for Children ay kumalat na parang apoy sa kanilang social circle. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga pagbati mula sa mga kaibigang naiinggit. Mga panayam mula sa mga lifestyle magazine. Siya ang bagong it girl ng Maynila. Isang magandang asawa, isang mapagmahal na ina-inahan, at ngayon, isang pilantropo. Ito na yon. Bulong niya sa sarili isang hapon, habang nakatayo sa harap ng isang life-size na salamin sa isang mamahaling butik sa Makati. Suot niya ang isang napakagandang evening gown na kulay dugo na nilikha ng isang sikat na designer para mismo sa kanya, para sa gabi ng charity ball. Ang tela ay yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang mga diamante sa kanyang leeg at tainga ay kumikinang. Tumingin siya sa kanyang refleksyon.
Nakita niya ang isang reyna. Isang reyna na handa ng angkinin ang kanyang trono. Perfect, Ma'am Carmela, sabi ng designer. Lumuluhod pa para ayusin ang laylayan ng kanyang bestida. You look like a goddess, ngumiti si Carmela. I feel like one. Ang pagiging kampante niya ay lalong lumaki. Dahil dito, ang kanyang pagtrato sa mga bata ay lalo pang lumala. Ngayong sigurado na siyang hawak niya sa palad si Ricardo, wala na siyang pakialam kung ano ang mangyari. Ang mga bata ay mga pyesa na lang sa kanyang laro, mga pyesang malapit ng alisin sa chessboard. Kumain na kayo, utos niya kina Liana at Miguel isang umaga. Nasa harap nila ang kanilang mga plato, ngunit wala silang ganang kumain. Ang mga vitamins na ipinapainom niya sa kanila ay nagpapahina sa kanilang katawan at isipan. Tita, masakit po ang tiyan ko, mahinang sabi ni Liana. Tiningnan siya ni Carmela nang walang emosyon. Ubusin mo yan o idodoble ko ang dosis ng gamot ninyo mamaya. Mamili ka. Sa takot, pinilit ng magkapatid na lunukin ang kanilang pagkain. Pagkatapos, lumuhod si Carmela sa harap nila. Ang kanyang mukha ay biglang naging malambing na muli. Isang pag-arte na kanyang naperpekto na. Kids, may sasabihin ako sa inyong magandang balita. Nagtinginan ng magkapatid. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Malapit na kayong lumipat sa isang bago at napakagandang eskwelahan, sabi niya. Hinahaplos ang kanilang mga buhok. Nasa probinsya ito, malayo dito, tahimik doon, maraming puno, at may mga espesyal na doktor doon na tutulong sa inyo para gumaling kayo. Gumaling? Nagtatakang tanong ni Liana. Wala naman po kaming sakit. Ang ngiti ni Carmela ay bahagyang nawala. Meron. May sakit kayo at kailangan ninyong magpagamot. Intindihin ninyo, para din ito sa inyo. Gusto lang ni Papa at ni Tita na maging maayos kayo. Ang salitang Papa ay parang isang suntok sa sikmura ng mga bata. Ang kanilang ama. Kasama ba siya sa planong ito? Sa kanyang opisina, natanggap ni Carmela ang isang email mula kay David. Nakalakip dito ang mga scan ng mga peking medical document, mga psychological evaluation na nagsasabing si Liana ay may severe anxiety and signs of schizophrenia at si Miguel ay may oppositional defiant disorder. Ang mga pangalan ng mga doktor ay kilala. Ang mga pirma ay mukhang totoo. Lahat ay perpekto. Ready for the final act, bulong ni Carmela sa sarili. Nang gabing iyon, bago ang gabi ng charity ball, pumasok si Ricardo sa kanilang silid na may dalang isang maliit na kahon na nababalutan ng velvet. Para sa'yo, mahal, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi mabasa ni Carmela. Pag-ibig ba ito? O isang bagay na iba? Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay isang kwintas na diamante. Ang kinang nito ay nakakasilaw. Napasinghap si Carmela sa tuwa. Cardo, ang ganda! Isang maagang regalo, sabi ni Ricardo, habang isinusuot ang kwintas sa kanyang leeg. Para sa ating bagong simula. Naramdaman ni Carmela ang lamig ng mga diamante sa kanyang balat. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa. Salamat, mahal. Salamat sa lahat. Wala yon, bulong ni Ricardo sa kanyang tainga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Carmela na siya na ang pinakamakapangyarihang babae sa buong mundo. Nasa kanya na ang lahat. Ang yaman, ang estado sa buhay, ang pag-ibig ng lalaking kinaiinggitan ng lahat. Ang mga anak nito ay malapit nang mawala. At ang lalaking kasama niya sa krimen ay naghihintay na lang sa kanya. Umalisar siya sa pagkakayakap at nagtungo sa silid ng mga bata. Nakita niya silang nakaupo sa kanilang kama. Magkayakap. Ang mga mukha ay maputla. Lumapit siya sa kanila. Ang kanyang anino ay bumabalot sa kanilang maliliit na katawan. Ang ngiti sa kanyang labi
ay puno ng tagumpay at paghamak. Magpaalam na kayo sa papa ninyo, sabi niya sa isang mapanuyang bulong na sila lang ang makakarinig. Dahil pagkatapos ng party bukas, hindi niyo na siya makikita ng matagal. Nakita niya ang takot at desperasyon sa mga mata ng mga bata. At sa halip na makaramdam ng awa, nakaramdam siya ng ligaya. Iyon ang huling sayaw. Ang huling sayaw ng isang manloloko. At siya ang nangunguna sa saliw ng musika. Ang mga salita ni Carmela ay parang isang matulis na balaraw na tumusok ng direkta sa puso ni Liana. Hindi niyo na siya makikita ng matagal. Ang bawat pantig ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bungo. Isang hatol na nagpapahiwatig ng katapusan ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Pagkaalis ni Carmela sa kanilang silid, naiwan silang magkapatid sa isang nakabibinging katahimikan. Niyakap ni Miguel ng mahigpit ang kanyang ate. Ang maliliit na balikat nito ay nanginginig sa hindi mapigilang pag-iyak. Walang mga salita. Tanging ang tunog lamang ng kanilang mga hikbi ang pumupuno sa malamig na hangin ng silid. Para kay Liana, ang sakit ay mas matindi pa sa anumang sampal o sa bunot na natanggap niya. Ito ay ang sakit ng pagtataksil. Ang pangako na laging binubulong niya sa kanyang kapatid gabi-gabi na ang kanilang papa ay darating para iligtas sila ay naging isang malaking kasinungalingan. Ang kanilang papa pala ay kasama sa plano. Ang kanilang papa ang nagbigay ng pahintulot. Ang kanilang papa ang nag-abandona sa kanila. Ate, bulong ni Miguel. Ang muka ay nakasubsob sa balikat ni Liana. Totoo ba yon? Iiwan na tayo ni Papa? Hinaplos ni Liana ang buhok ng kapatid, kahit na ang sarili niyang mga kamay ay nanginginig. Hindi totoo yon. Kailangan nating makausap si Papa. Kailangan nating sabihin sa kanya. Baka hindi niya alam. Isang maliit, desperadong kislap ng pag-asa. Iyon na lang ang kanyang pinanghahawakan. Baka niloloko lang sila ni Carmela. Baka si Ricardo ay biktima rin sa pag-asang yon, naghintay sila. Ilang oras ang lumipas, narinig nila ang mga yabag sa pasilyo. Ang kanilang ama, papasok sa kanilang silid para magpaalam bago umalis para sa party. Ito na ang kanilang pagkakataon. Ang kanilang huling pagkakataon. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo. Suot ang isang eleganteng tuksido. Ang kanyang anyo ay makisig at makapangyarihan, ngunit ang kanyang mukha ay malamig. Ang kanyang mga mata ay tila hindi na sila nakikita. Papa, nagsimula si Liana. Tumayo siya at lumapit sa ama. Hinila niya ang laylayan ng mamahaling Amerikana nito. Papa, please. Tumingin si Ricardo sa kanya. Sa isang saglit, nakita ni Liana ang isang bagay sa mga mata nito. Isang kislap ng sakit, ng pagsisisi. Ngunit sa isang iglap, nawala rin ito. Napalitan ng isang blankong ekspresyon. Liana, anong problema? Tanong nito. Ang boses ay formal at walang emosyon. Papa, please don't let her take us away. Pagmamakaawa ni Liana, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ayaw po naming umalis. Ayaw po naming pumunta sa bagong school. Please, Papa, isama niyo kami. Naramdaman ni Ricardo ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ng kanyang anak ay parang 1,000 karayom. Ang makita ang takot at desperasyon sa mukha nito ay ang pinakamatinding parusa sa kanya. Ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang pag-arte. Ang tagumpay ng kanyang plano ay nakasalalay dito. Kailangan niyang durugin ang kanilang puso ngayon para mailigtas niya sila mamaya. Dahan-dahan at may hindi mailarawang sakit, inalis niya ang pagkakahawak ng kamay ni Liana sa kanyang damit. Liana, makinig kayo, sabi niya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Para din to sa inyo. Kailangan ninyong sundin ang Tita Carmela ninyo. She knows what's best for you. Ang mga salitang iyon
ay tumatak sa pandinig ni Liana na parang isang sampal. Mas masakit pa sa sampal ni Carmela. Ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay naputol. Totoo nga, ang kanilang ama ay sumuko na sa kanila. Tumalikod si Liana, hindi na makatingin pa sa mukha ng ama. Bumalik siya sa kama at niyakap si Miguel, na tahimik na umiiyak habang pinapanood ang lahat. "We have to go," sabi ni Ricardo. "Be good kids." Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Hindi siya lumingon. Hindi niya kaya. Dahil kung lilingon siya, baka hindi na niya mapigilan ang sarili. Baka yakapin niya ang kanyang mga anak at masira ang lahat ng kanyang pinagplanuhan. Nang sumarado ang pinto, ang tanging naiwan sa silid ay ang tunog ng dalawang pusong sinira. Si Liana ay hindi na umiiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, napalitan ng isang malamig at basag na pakiramdam. Ang mundo niya ay gumuho. Wala nang pag-asa. Wala nang tagapagligtas. Sila na lang dalawa ni Miguel laban sa buong mundo. Tumingin siya sa bintana. Mula doon, tanaw niya ang driveway. Nakita niya ang kanyang ama na pinagbuksan ng pinto ng kotse si Carmela. Nakita niya itong ngumiti sa kanya. Nakita niya silang masayang nag-uusap habang papasok sa loob ng sasakyan. Ang tanawing iyon ang nagpatigas sa kanyang puso. Ang kanyang tingin ay napadako sa isang sulok ng silid kung saan nakalagay ang mga basura mula sa paglilinis kanina. Naalala niya ang nabasag na florera. Sa ilalim ng isang maliit na mesa, may isang piraso ng porselana na hindi nawalis ng maayos. Isang piraso na may matulis na dulo. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit siya roon at pinulot ang matulis na piraso ng basag na florera. Ang lamig at talim nito sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng isang kakatuwang kapanatagan. Itinago niya ito sa loob ng bulsa ng kanyang pantulog. Niyakap niyang muli si Miguel. "Huwag kang mag-alala, bunso." Bulong niya. Ang boses ay hindi na nanginginig, kundi matatag at puno ng isang bagong determinasyon. "Hindi ko hahayaang saktan kanila. Kung walang tutulong sa amin, poprotektahan ko si Miguel kahit anong mangyari." Sa gabing iyon, sa loob ng isang silid na puno ng mga mamahaling laruan, isang bata ang nawalan ng kanyang kamusmusan at natutong lumaban sa sarili niyang paraan. Ang lahat ay nawala na. Ngunit sa pagkawala ng lahat, isang bagay ang isinilang, ang tapang na dulot ng desperation. Ang Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel ay nagliliwanag. Ang mga naglalakihang chandelier ay parang mga bituin na nagkakalat ng gintong liwanag sa daan-daang bisita na naroroon. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling pabango, ng tunog ng masayang tawanan, at ng mahinang saliw ng isang string quartet. Ito ang pinakamalaking social event ng taon. Ito ang gabi ng De Leon Realty Corporation. Ito ang gabi ng paghuhukom. Pagbaba pa lang ni Ricardo at Carmela mula sa kanilang sasakyan, sinalubong na sila ng mga kumukislap na ilaw ng kamera. Ang red carpet ay nakalatag para sa kanila. "Mr. De Leon! Mrs. De Leon! Isang ngingiti naman dyan!" Sigaw ng mga photographer. Ngumiti si Ricardo. Isang mamangiting sanay na sanay. Isang ngiting nagkakahalaga ng bilyones. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang kanyang mga pandama ay alerto. Bawat sulok ng lugar ay kanyang kinikilatis. Sa tabi niya, si Carmela ay parang isang diyosa. Ang kanyang pulang bestida ay agaw pansin. Ang kanyang diamanteng kwintas ay kumikinang sa bawat paggalaw. Ang kanyang nangiti ay mas matamis pa sa pulot. Para siyang isang anghel na bumaba sa lupa. Isang anghel na may pusong demonyo. "You look stunning, mahal," bulong ni Ricardo sa kanya, sapat lang para marinig nito. "Salamat, mahal." "Kinakabahan ako, pero masaya," sagot ni Carmela, kumakapit ng mahigpit sa braso nito. "This is our night." Noisip ni Ricardo, "This is my night." Habang naglalakad sila sa ballroom, sinalubong sila ng mga pagbati.
Mga senador, mga business tycoon, mga sikat na artista, lahat ay gustong makipagkamay, bumati, at magpakita ng respeto sa pinakamakapangyarihang mag-asawa sa gabing iyon. Ipinakilala ni Ricardo si Carmela sa lahat. Have you met my wife, Carmela? She's the heart of our family, the inspiration behind our new foundation. Bawat salita ay isang yugto sa kanyang pag-arte. Bawat papuri ay isang pako na unti-unting ibinabaon sa kabaong ni Carmela. Sa gitna ng pakikipag-usap, pasimple niyang tiningnan ang kanyang relo. 8:30 p.m. Oras na. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang text message mula sa kanyang pinagkakatiwalaang security head, isang dating general na may malaking utang na loob sa kanya. Nasa pwesto na ang lahat. Ang mensaheng yon ay simpleng-simple, ngunit para kay Ricardo, ito ang hudyat. Ang mga pulis na naka-uniformeng pang-waiter at pang-security guard ay nakakalat na sa buong ballroom, naghihintay ng kanyang senyas. Ang technical team na magpapatakbo ng malaking LED screen sa entablado ay handa na. At sa isang suite sa itaas ng hotel, ligtas na naghihintay ang pinakamahalaga sa lahat, sina Liana, Miguel, at si Yaya El. Nahanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na mukha sa kabilang dulo ng ballroom. Si David Chua, nakasuot ng isang mamahaling suit, nagkukunwaring isa sa mga bisita, isang investor. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Ricardo ang kayabangan sa mga mata nito. Isang tingin ng isang taong akala niya'y nanalo na. Hindi nito alam na ang tinitingnan nito ay ang taong magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nakita niyang pasimpleng lumapit si David kay Carmela habang may kausap siyang iba. Nag-abot ito ng isang baso ng champagne sa kanya. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. Nagpalitan sila ng isang panandaliang tingin. Isang tingin ng mga kriminal na nagdiriwang bago pa man matapos ang kanilang misyon. Ang lahat ng yon ay nakikita ni Ricardo. Ang lahat ng yon ay nagpapatigas lalo sa kanyang determinasyon. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Anunsyo ng MC. And now, let us all welcome on stage the man of the hour, the chairman and CEO of De Leon Realty Corporation, Mr. Ricardo De Leon. Nagpalakpakan ang mga tao. Hinalikan ni Ricardo si Carmela sa pisngi. Wish me luck, bulong niya. You don't need it, mahal. You're the king. Sagot ni Carmela. Ang mga mata ay nagniningning sa paghanga at kasakiman. Umakyat si Ricardo sa entablado. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang buong ballroom ay tahimik, naghihintay sa kanyang sasabihin. Hinawakan niya ang mikropono. Tumingin siya sa mga mukha ng mga taong naroroon. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay tumuon sa dalawang tao, kay Carmela at kay David. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Thank you for joining us tonight as we celebrate another successful year. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa mga tagumpay ng kumpanya, sa mga plano para sa hinaharap. Ang kanyang mga salita ay perpekto. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Siya ang Ricardo De Leon na kilala ng lahat. Pagkatapos, ang kanyang tono ay nag-iba, naging mas personal. But tonight is not just about business. Tonight is about family. Sabi nga nila, ang isang tahanan ay hindi ginagawa gamit ang bato at semento. Ito ay ginagawa gamit ang pagmamahal at tiwala. Tumingin siya ng direkta kay Carmela. Ngumiti ito sa kanya, hindi namamalayan ang panganib sa kanyang mga salita. And tonight, I want to honor the person who is the foundation of my home, my loving wife, Carmela. Muling nagpalakpakan ang mga tao. At para ipakita ang aking pagmamahal at pasasalamat, may gusto akong ibahagi sa inyo. Huminga siya ng malalim. Ang huling sandali ng katahimikan bago ang bagyo. Isang video na magpapakita kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Sumenya siya sa technical booth.
Ang mga ilaw sa ballroom ay bahagyang dumilim. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa malaking LED screen sa likod niya. Si Carmela ay nakangiti. Inaasahan na makakita ng isang slideshow ng kanilang mga masasayang litrato. Ngunit ang unang lumabas sa screen ay hindi isang litrato. Ito ay isang video. Isang video na kuha mula sa isang anggulong pamilyar kay Ricardo. Ang anggulo ng kamera na nakatago sa aklat sa kanilang sala. At ang unang tunog na narinig sa buong ballroom ay hindi musika. Ito ay ang matinis na sigaw ni Carmela. Saan mo itinago? At pagkatapos, ang malutong na tunog ng isang sampal. Ang matamis na ngiti sa mga labi ni Carmela ay nagyelo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Ang imahe sa screen, ang kanyang sarili, na galit habang sinasampal si Liana, ay isang bangungot na nagkatotoo. Ang buong ballroom ay natigilan. Ang masayang bulungan ay napalitan ng isang biglaang, nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig na lang ay ang audio mula sa video. Malinaw na malinaw sa state-of-the-art sound system ng hotel. Dahil sa tuwing nakikita ko ang mukha mo, naaalala ko lang ang nanay mong patay na. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga mukha na kanina lang ay puno ng paghanga kay Carmela ay napalitan na ngayon ng pagkasuklam. Nagsimulang umiling si Carmela. Ang kanyang mga mata ay desperadong naghahanap ng mga mata ni Ricardo sa entablado. Ngunit si Ricardo ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatayo lang ito roon. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Habang hinahayaan niyang magsalita ang katotohanan, ang eksena sa screen ay nagbago. Ngayon naman ay ang playroom. Ang video kung saan pinapasok niya si Miguel sa madilim na cabinet. Papa! Papa! Ang maliit at takot na boses ni Miguel ay tumagos sa puso ng bawat magulang na naroroon. Isang babae sa harapang mesa ang napahawak sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa awa at galit. Sunod na ipinakita ang eksena sa kusina. Ang paglalagay niya ng puting pulbos sa gatas ng mga bata. Sa puntong ito, hindi na bulungan ang naririnig, kundi hayagang mga salita ng pagkondena. Diyos ko, anong klaseng halimaw siya? Kawawang mga bata. Si Carmela ay parang isang estatwa na unti-unting binabasag. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit ang lahat ng mga matang nakatingin sa kanya ay puno ng paghuhusga. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Halos hindi marinig sa lakas ng audio mula sa video. That's fake? Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Walang naniwala sa kanya. Tumingin siya kay David Chua na nakatayo malapit sa bar. Ang mukha ay kasing putla ng isang multo. Ang kayabangan nito kanina ay ganap nang nawala. Napalitan ng purong takot. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, alam na nilang pareho. Tapos na ang laro. Nang matapos ang video ng pagmamaltrato, ang screen ay naging itim. May ilang segundong katahimikan. Akala ng lahat, tapos na. Ngunit hindi pa. Isang audio file ang nagsimulang tumugtog. Walang video. Tanging dalawang boses lamang. Ang boses ni Carmela at ang boses ni David. Konting tiis na lang, mahal. Malapit na nating makuha ang lahat. Pagkatapos mailipat ang mga bata sa special facility, dahan-dahan nating ililipat ang pondo sa mga offshore accounts, ang buong plano, ang buong kataksilan, ang buong krimen. Bawat salita ay isang martilyo na pumupukpok sa huling pako ng kanilang kabaong. Kung kanina ay galit ang nararamdaman ng mga tao, ngayon ay pagkasuklam na. Ang babaeng inidolo nila bilang isang anghel ay isa palang ahas na may dalawang ulo, isang manloloko, isang kriminal. Sa wakas,
Natapos ang audio recording. Ang screen ay naging itim. Ang katahimikan sa ballroom ay mas matindi, mas mabigat kaysa kanina. At sa katahimikang iyon, nagsalita muli si Ricardo de Leon. Ngunit hindi na ito ang boses ng isang makapangyarihang CEO. Ito ay ang boses ng isang ama, isang amang nasugatan. Sa loob ng maraming taon, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng diin. Ang aking naging sukatan ng pagmamahal ay ang kayamanan na kaya kong ibigay. Akala ko, sapat na ang magarang bahay, ang mamahaling laruan, ang magandang buhay. Nagkamali ako. Tumingin siya sa mga tao. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat mukha. Naging bulag ako. At sa aking pagkabulag, pinapasok ko ang isang demonyo sa aking tahanan. Isang demonyo na unti-unting sinisira ang mga tunay na yaman ng buhay ko. Sa hudyat ni Ricardo, bumukas ang mga pinto sa gilid ng ballroom. Pumasok ang mga pulis. Hindi na sila naka-uniformeng pang-waiter, kundi naka-uniforme na ng PNP. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at determinado. Ang mga tao ay napaurong, nagbibigay daan. Ang mga pulis ay naglakad ng direkta, papunta kay Carmela. Hindi! Huwag! Sigaw ni Carmela. Ang kanyang pag-arte ay nawala na, napalitan ng purong hayop na takot. Ricardo, please! Patawarin mo ko! Mahal kita! Magpapaliwanag ako. Ngunit si Ricardo ay hindi na nakikinig. Hinawakan ng dalawang pulis ang mga braso ni Carmela. Nagsimula siyang magpumiglas, sumigaw, magmura. Ang kanyang eleganteng gown ay nagusot. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagulo. Ang diyosa ay naging isang nagwawalang bruha sa harap ng lahat. Ikaw, sigaw niya kay Ricardo. Hayop ka, pagsisisihan mo to. Samantala, ang isa pang grupo ng mga pulis ay lumapit kay David Chua na sinusubukang tumakas ng palihim palabas ng ballroom. Ngunit huli na ang lahat. Pinalibutan siya. Wala siyang nagawa kundi itaas ang kanyang mga kamay. Carmela Reyes de Leon, David Chua, arestado kayo sa salang child abuse, attempted fraud, at conspiracy. Sabi ng hepe ng mga pulis, ang boses ay malakas para marinig ng lahat habang pinupusasan sila. Habang hinihila palabas si Carmela, ang kanyang mga mata ay puno ng walang kapantay na galit at pagkamuhi. Ang huling nakita niya, bago siya tuluyang kinaladkad palabas ng pinto, ay ang mukha ni Ricardo de Leon. At sa mukha nito, sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon, nakita niya itong ngumiti. Isang maliit, mapait, ngunit matagumpay na ngiti. Ang huling halakhak. Nang mawala na sila at ang kaguluhan ay nagsisimula nang humupa, si Ricardo ay nanatili sa entablado. Ang kanyang balikat ay tila gumaan na parang isang napakabigat na pasanin ang naalis. Tumingin siya sa kanyang telepono. Isang larawan ang naroon, isang larawan na kuha lang kanina sa hotel suite sa itaas. Si Yaya Ellen, mahigpit na niyayakap si Liana at Miguel. Ang kanyang mga anak. Ligtas na sila. Humarap siyang muli sa mga natitirang bisita na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong awa, respeto at paghanga. Ang tunay kong yaman, sabi niya, ang kanyang boses ay nagiging emosyonal, ay ang aking mga anak. At ngayong gabi, umuwi na ako para sa kanila. Pagkatapos ng mga salitang yon, tumalikod siya. Naglakad siya palayo sa entablado, palayo sa mga kamera, palayo sa mga mapanghusgang mata ng mundo. Naglakad siya patungo sa nag-iisang bagay na mahalaga. Naglakad siya pauwi sa kanyang tunay na pamilya. Ang biyahe mula sa Shangri-La Hotel pabalik sa Forbes Park ang pinakamahaba at pinakamabigat na biyaheng naranasan ni Ricardo sa buong buhay niya. Bawat metro ay parang 1 kilometro. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang pagkakataon para sa kanyang isipan na muling balikan ang mga imahe ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga matang puno ng takot
Ang kanilang mga hikbing walang tunog. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina sa ballroom ay ganap ng naglaho. Napalitan ito ng isang malalim na kaba. Isang takot na mas matindi pa kaysa sa takot na mawalan ng ₱1 bilyong kontrata. Ito ang takot na harapin ang 2 taong pinakamahalaga sa kanya. 2 taong labis niyang nasaktan dahil sa kanyang kapabayaan. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon, ang katahimikan ang unang sumalubong sa kanya. Wala na ang mga artipisyal na tawa, ang mga utos, ang presensya ni Carmela. Ang bahay na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay tila isa na ngayong malawak at malungkot na espasyo. Ang dating palasyo ay isa na ngayong crime scene sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang mga katulong ay sumasalubong sa kanya nang may paggalang ngunit may halong awa sa kanilang mga mata. Tumangulang siya sa kanila at umakyat sa hagdanan. Ang kanyang mga paa ay parang may nakakabit na mga blok ng semento. Ang kanyang patutunguhan, ang silid ng mga bata. Ang silid na naging saksi sa lahat ng kanilang pagdurusa. Huminto siya sa harap ng pinto. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na kumalap ng lakas ng loob. At pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang unang nakita niya ay si Yaya Ellen, nakaupo sa gilid ng kama, hinahaplos ang buhok ni Miguel na nakasandal sa kanya. Si Liana naman ay nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, nakatingin sa kawalan. Nang marinig nila ang pagbukas ng pinto, sabay-sabay silang napalingon. At sa pagtama ng kanilang mga mata sa kanya, nakita ni Ricardo ang reaksyon na pinakakinatatakutan niya. Hindi tuwa, hindi ginhawa, kundi takot. Si Miguel ay mas lalong nagtago sa likod ni Yaya Ellen. Ang maliliit niyang mga kamay ay kumakapit ng mahigpit sa damit ng matanda. Si Liana naman, na kanina'y parang isang estatwang walang buhay, ay biglang nagkaroon ng matalas na titig. Isang titig ng isang taong nasaktan ng malalim, isang titig na puno ng pag-iingat at kawalan ng tiwala. Sa isang iglap, umurong sila mula sa kanya na parang siya ang panganib. Ang reaksyon yon ay parang isang suntok na nagpabagsak kay Ricardo. Mas malakas pa kaysa sa anumang problema sa negosyo na kanyang hinarap. Ang kanyang mga anak ay takot sa kanya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Gumagawa ng napakaliit na ingay na parang ayaw niyang makagulat ng isang mailap na hayop. Hindi siya humakbang palapit. Alam niyang anumang bigla ang kilos ay magpapalayo lang lalo sa kanila. Sa halip, naglakad siya papunta sa isang bakanteng espasyo sa sahig, malayo sa kanila, at dahan-dahang umupo. Ibinaba niya ang kanyang sarili hanggang sa maging kapantay niya sila. Ang makapangyarihang Ricardo de Leon, na laging nakatingala sa lahat mula sa tuktok ng kanyang imperyo, ay nakaupo na ngayon sa sahig ng silid ng kanyang mga anak, na parang isang pulubing humihingi ng limos. Ang katahimikan ay tumagal. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang tunog ng aircon at ang kabog ng dibdib ni Ricardo. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi na malakas at puno ng kumpiyansa. Ito ay garalgal, mahina, at basag. Kasalanan ko, sabi niya, nakatingin sa sahig, hindi kayang salubungin ang mga mata ng kanyang mga anak. Kasalanan ko lahat. Huminga siya ng malalim. I'm sorry, patawarin niyo si Papa. Ang mga salita ay lumabas, simple at hilaw. Walang mga paliwanag, walang mga dahilan. Tanging isang purong pag-amin ng pagkakasala. Si Miguel ay sumiksik pa lalo kay Yaya Ellen, ngunit si Liana ay hindi gumalaw. Nanatili siyang nakatitig sa ama. Ang kanyang mga mata ay matatalim. Sinusuri ang bawat salita. Hinahanap ang anumang bahid ng kasinungalingan. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang gumalaw. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang pantulog. Napanood siya ni Ricardo
Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Ang inilabas ni Liana ay hindi isang laruan, hindi isang piraso ng papel. Inilabas niya ang matulis na piraso ng basag na florera. Dahan-dahan siyang gumapang palapit at maingat na inilapag ang matulis na bagay sa sahig sa pagitan nilang dalawa. Ang kinang ng ilaw sa matalim na dulo nito ay parang isang maliit na kidlat sa loob ng silid. Tumingin si Liana sa mga mata ng kanyang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi galit. Ito ay walang laman. Basag. "I was scared," sabi niya. Ang mga salita ay halos isang bulong. Sabi ko, kung walang tutulong sa amin, poprotektahan ko si Miguel. Pagkarinig sa mga salitang iyon at pagkakita sa piraso ng basag na porselana, gumuho ang huling piraso ng katatagan ni Ricardo. Hindi na niya napigilan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi siya humikbi. Tahimik lang siyang umiyak. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang imahe ng kanyang anak na babae na handang gumamit ng armas para protektahan ang kanyang kapatid dahil sa kanyang pagkukulang ay isang imaheng habambuhay na susunog sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang abutin sila. Gusto niyang yakapin sila ng mahigpit at hindi nabitawan pa. Ngunit alam niya na wala siyang karapatan. Ang pagyakap sa kanila ngayon ay para sa kanyang sariling kaginhawaan, hindi para sa kanila. Kaya't nanatili siyang nakaupo sa sahig, hinahayaan silang makita ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagkasira, ang kanyang pagsisisi. Hinayaan niya ang kanilang katahimikan na maging kanyang parusa. Si Yaya Ellen, na tahimik na nanonood sa lahat, ay may mga luhang dumadaloy na rin sa kanyang pisngi. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ito ay isang katahimikang puno ng mga emosyong hindi masabi. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang maliit na himala ang nangyari. Si Miguel, ang batang laging tahimik at matatakutin, ay dahan-dahang umalis sa pagkakakapit kay Yaya Ellen. Tiningnan niya ang kanyang ate Liana. Tiningnan niya ang kanyang papa na umiiyak sa sahig. Dahan-dahan na parang isang usa na hindi sigurado sa kanyang mga hakbang, lumapit siya kay Ricardo. Huminto siya sa harap ng kanyang ama. Itinaas ni Miguel ang kanyang maliit na kamay. Nag-alinlangan siya sandali. At pagkatapos, dahan-dahan niyang ipinatong ito sa ibabaw ng kamay ni Ricardo na nakapatong sa sahig. Ang mainit na palad ng kanyang anak sa kanyang balat. Ang simpleng pagdampi na yon ay parang isang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Ricardo. Mas makapangyarihan pa ito kaysa sa anumang pirma sa isang kontrata. Mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng ginto sa buong mundo. Itinaas niya ang kanyang mga mata na puno pa rin ng luha at tumingin sa kanyang anak. Hindi ngumingiti si Miguel. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng bakas ng sakit na kanyang pinagdaanan. Ngunit sa kanyang pagdampi, may isang mensaheng ipinaparating. Nakikita kita, Papa. Naririnig kita. Ang kilos na yon ni Miguel ay parang isang tulay na biglang lumitaw sa gitna ng isang malalim na bangin na naghihiwalay sa kanila. Isang maliit, marupok na tulay, ngunit isang tulay pa rin. Dahan-dahan, dahan-dahang-dahan, para hindi makagulat, itinaas ni Ricardo ang kanyang kabilang kamay at marang ipinatong ito sa ibabaw ng maliit na kamay ni Miguel na parang ito ang pinakamahalaga at pinakabasaging bagay sa buong mundo. Hindi niya ito hinigpitan. Hinayaan lang niya itong manatili roon. Isang tahimik na pagtanggap sa alok ng kanyang anak. Nakita ni Liana ang lahat. Ang kanyang matigas na depensa ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang kanyang ama, ang makapangyarihang Ricardo de Leon na kanyang kilala, ay wala na.
Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking basag, isang lalaking umiiyak, isang lalaking humihingi ng tawad hindi sa pamamagitan ng mga regalo, kundi sa pamamagitan ng mga luha. Ang galit sa kanyang puso ay hindi pa nawawala. Ang sakit ay nandoon pa rin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, isang bagay na matagal nang nawala ang nagsimulang gumalaw. Ang pag-asang baka lang, posible pang maayos ang lahat. Tumayo si Yaya Ellen. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Lumuhod siya sa tabi ni Liana at niyakap ito. "Shh, anak," bulong niya. "Simula pa lang ito. Mahaba pa, pero simula ito." Naramdaman ni Liana ang init ng yakap ng kanyang yaya. Tumingin siyang muli sa kanyang ama at sa kanyang kapatid na magkahawak ang kamay. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas kaysa sa takot, pag-asa. Walang masayang pagtatapos sa gabing iyon. Walang biglaang pagyakap ng buong pamilya. Ang mga sugat ay masyadong malalim para gumaling sa isang iglap. Ngunit merong isang simula, isang kamay na nagkadaupang palad, isang pader na nagsimulang magiba, isang ama na natutong lumuhod, at dalawang batang nagsimulang maniwala na baka, pagkatapos ng napakadilim na gabi, ang umaga ay darating din pala. Lumipas ang ilang buwan, ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan. Ang umaga sa mansyon ng mga De Leon ay hindi na nagsisimula sa nakabibinging katahimikan at takot. Nagsisimula na ito ngayon sa amoy ng pancake na niluluto ni Ricardo. Laging may isang sunog at sa tunog ng tawanan ni Liana at Miguel habang pinagtatawanan ang kanilang ama. Ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay isang prosesong puno ng mga hakbang pasulong at paminsan-minsang pag-urong. 2 beses sa isang linggo, silang tatlo ay magkakasamang pumupunta sa isang child psychologist. May mga araw na madali kung saan si Liana ay malayang nagkukwento at si Miguel ay masayang nagdodrawing. Ngunit may mga araw na mahirap, mga araw kung saan ang mga bangungot ay bumabalik, kung saan ang isang malakas na boses o isang biglaang kilos ay nagpapaalala sa kanila ng nakaraan. Sa mga araw na yon, natutunan ni Ricardo ang pinakamahalagang leksyon ng kanyang buhay, ang maging present. Hindi para magbigay ng solusyon, hindi para magbigay ng mamahaling regalo bilang pambawi, kundi para lang umupo sa tabi nila sa dilim, para makinig, para sabihing, "Nandito lang si Papa, hindi ako aalis." Isang Sabado ng hapon, habang abala silang tatlo sa hardin, biglang tumunog ang telepono ni Ricardo. Ang pangalan sa screen ay ang pangalan ng kanyang COO, isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang kumpanya. Dati, ang tawag na tulad nito ay magpapatigil sa kanyang mundo. "Mr. De Leon, sorry to disturb you on a weekend, but the investors from Singapore are here. They're asking if you can meet them for an emergency dinner," sabi ng lalaki sa kabilang linya. Tumingin si Ricardo kay Miguel. Nakasalukuyang hawak ang isang maliit na puno ng kalamansi, naghihintay ng kanyang tulong para itanim ito. Ang mga mata ng kanyang anak ay puno ng pananabik. "Pakisabi sa kanila, Frank," sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado at desidido, na hindi pwede. "I have a more important meeting right now." "Pero sir, walang pero Frank. I-reschedule mo na lang. O kung ayaw nila, aalis na lang sila. Maliwanag?" Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang kanyang CEO. Isinilid niya ang telepono sa kanyang bulsa at hindi na ito muling tiningnan. "Okay, champion," sabi niya kay Miguel, ngumiti. "Saan natin itatanim ang puno mo?" "Dito, Papa. Dito." Masayang turo ni Miguel sa isang maliit na espasyo malapit sa mga rosas. Magkasama silang naghukay ng lupa. Ang mamahaling pantalon ni Ricardo ay puno na ng putik. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng ballpen at pagpirma ng mga tseke
ay puno na ngayon ng lupa. Tinuruan niya si Miguel kung paano maingat na ilagay ang puno sa hukay, kung paano ito tabunan, at kung paano ito diligan. "Ganyan ba, Papa?" tanong ni Miguel. Ang mukha ay seryoso sa kanyang gawain. "Perfect, anak. You're a natural." Si Liana, na kanina pa nag-aayos ng mga paso, ay lumapit sa kanila. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong ponytail. Ang kanyang pisngi ay may bahid ng lupa. Ang dating batang laging balisa at tahimik ay isa na ngayong masayahing dalagita na may malakas na tawa. "Papa, ang dumi-dumi mo na," sabi niya, tumatawa. "Para kang kalabaw." Nagtawanan silang lahat. "Ganon ba?" sabi ni Ricardo, nagkunwaring nag-iisip. Kumuha siya ng isang dakok ng basang lupa at pasimpleng ipinahid ito sa ilong ni Liana. "Papa!" sigaw ni Liana, tumatawa at tumatakbo. Nagsimula ang isang masayang habulan at batuhan ng putik sa malawak na hardin. Ang kanilang mga halakhak ay umalingaw-ngaw. Tinatabunan ang lahat ng malulungkot na alaala na minsang bumalot sa lugar na yon. Ang dating mansyon na malamig at walang buhay ay isa na ngayong tunay na tahanan. Mula sa bintana ng kusina, pinapanood sila ni Yaya Ellen. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Nagdala siya ng isang pitzel ng malamig na juice at ilang baso sa labas para sa kanila. Habang umiinom sila at nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, ang araw ay nagsimula ng lumubog. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Umupo si Ricardo sa damuhan, umupo si Liana sa kanyang kaliwa, at si Miguel sa kanyang kanan. Isinandal nila ang kanilang mga ulo sa kanyang mga balikat. Niyakap niya sila ng mahigpit. Hindi siya nagsalita, hindi na kailangan. Ang init ng kanilang mga katawan, ang tunog ng kanilang paghinga, ang bigat ng kanilang tiwala. Iyon na ang lahat. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, kasama ang kanyang dalawang anak, isang pangako ang tahimik na namutawi sa kanyang puso. Hindi na niya hahayaang muling takpan ng anumang anino ang liwanag sa buhay ng kanyang mga anak. Ang mga gusali ay maaaring gumuho, ang pera ay maaaring maubos, ngunit ang sandaling ito, ang simpleng sandaling ito ng pagmamahal at kapayapaan, ito ang tunay na yaman, ito ang kanyang tunay na imperyo. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, si Ricardo de Leon ay tuluyan ng nakauwi. Sa huling bahagi ng kwento ng pamilyang de Leon, malinaw na ipinakita na walang kayamanang kayang itago ang katotohanan magpakailanman. Ang pagbagsak ni Carmela ay patunay na ang kasamaan, gaano man katalino, ang pagkakabalot sa anyo ng dangal at kapangyarihan ay haharap pa rin sa hustisya. Samantala, ang paggising ng konsensya ni Ricardo ay nagpaalala sa atin na ang kapabayaan ay maaari ring makasakit. Ngunit ang tunay na pagsisisi ay may kapangyarihang magsimula ng pagbabago. Sa muling pagbuo ng tiwala kina Liana at Miguel, nakita natin na ang pagiging magulang ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa presensya, pag-aaruga, at tapang na ipagtanggol ang sariling mga anak. Sa huli, ang mabuti ay ginagantimpalaan at ang masama ay may katapusan. Ikaw, bilang manonood, ano ang pinakamahalagang aral na nakuha mo sa kwentong ito? May pagkakataon ba sa buhay mo na kailangan mong pumili sa pagitan ng katahimikan at paninindigan? At bago tayo magpaalam, nais kitang kamustahin. Kumusta ka ngayon? At ligtas ba ang puso mo? Nandito ang channel na ito, hindi lang para magkwento, kundi para makinig din sa'yo.